Hello mga ka-WordPress! Ako si TDC Web Guy at welcome sa ating vlog. Sa episode na to, kilalanin natin ang Elementor, basic interface at ang mga widgets na pwedeng gamitin para pagandahin ang inyong website. So ngayon mag-login tayo sa ating WordPress dashboard at mag-create ng new page. Pangalanan natin ang bago natin page at i-publish. Click ang Edit with Elementor. Kapag naka-install na ang Elementor plugin at napindot mo ang Edit with Elementor, isang page nito, lalabas ang Elementor interface. Sa kanan ang iyong live preview website at sa kaliwa ang mga panel kung saan nandito lahat ang widgets. Yan, makikita natin merong sidebar pa. So gagawin natin siyang full width gamit ang page settings. At sa left sidebar makikita natin ang page layout. Lipat lang natin Elementor full width. So yan, magbabago na yung layout. So full width na siya. Yan, tingnan natin mga basic widgets. So heading para sa title o section headers. So hilahin lang natin pababa sa ating canvas at pwede na nating palitan ng text. Nating H1 at dito sa ating style tab ay merong mga formatting options, so pwede nating palitan ng font, palitan ng font size, pwede natin palakihin yung text and yung text weight, text transform, dyan yung uppercase, lowercase, capitalize, and yung normal size. So styling is yung italic at itong line height ay ang letter spacing, ang puwang ng mga letra, the text stroke, so pang design siya sa letters. So refresh lang natin. And yung shadow, text shadow, pwede natin adjust yan. So makita ko lang sa inyo. Then back to refresh natin. So ito may hover setting siya. Pwede natin siyang gawing magpalit ng kulay kapag ka na tutukan ng mouse. So try natin yan. So sa hover, ito yung magiging kulay niya kapag ka natutukan ng mouse. So yan, makikita nyo hindi pa siya nag-change kasi link color. So gawin natin muna ang link. So wala siyang link kaya hindi siya nagpapalit. Lagyan natin ang sharp. So yan. So sa advanced settings, nandito yung margins and paddings. So pwede natin ayusin yung spacing. So yan, naka-connected siya. So pag binago mo as 45, 45 ang magiging right, bottom, and left. So pwede natin gawin dito sa padding 65 and then gawin natin refresh. So para mapakita ko sa inyo ang difference ng padding and margin, lagyan natin ng background. So first, lagyan natin ng background yung container. Then, edit natin yung heading. Dito, lagyan din natin ng background. So, nasa advanced settings, lagyan natin ng kulay. Ayan. Ayan, gawin natin black. So, balik tayo sa paddings and margins. So, gawin natin margin 45. Ayan, makita nyo, ang margin ay nasa labas na bahagi ng ating background na black.
at ang padding ay nasa loob. Ngayon, gawin natin ang width, full width or custom. Pwede siyang gawing 650. So, ayan. So, maliit siya. So, gawin natin centered. At ayusin natin yung kanyang spacing and width. So, bawasan natin ang padding. At increase natin yung width. At i-center natin siya, yung alignment ng text. So, edit ulit natin yung container, lagyan natin ng background image. So, parang ano lang, choose lang tayo ng image from our library or upload tayo from our computer. Ayan. Meron ng background. So, pwede natin adjust yung position and ang image resolution. So, pwede natin pababaan or magiging pixelated. So, full na lang natin. And positioning is center. Pwede siyang customize. So, bottom center or custom. Pwede mong adjust manually yung Y position and X position. So, balik lang natin, alisin natin yung repeat and gawin natin cover. So, gawin natin 0, 0 ulit and increase natin yung padding. Pwede natin gawing 75 ang top and bottom lang. So, gagawin natin unlink yung spacing niya para di masama yung right and left. So, magdagdag pa tayo. So, isang container. Hilahin lang natin papunta sa canvas at magdagdag tayo ng sample button. So, hilahin lang natin yan papunta ulit sa canvas at from there, edit na natin yung kanyang styling. So, yung padding the same as dun sa ating header. May radius is yung kanyang kabilugan or kanyang border radius. So, pagka ginamit natin percentage, mahirap matimpla. So, gawin natin PX para maging rounded or circular na yung button natin. So, hilahin lang natin yan para tumaas at bumaba ang kanyang. Then, palitan natin ang text at link. Pwede nating i-link out papunta sa ating contact page. Ayan, /contact. At yung styling, pwede natin palitan yung kanyang background color at yung hover color. So, this changes automatically sa ating live preview. So, ayan, pag nag-hover, ayun, mag-change na siya. Then, lagyan natin ng konting ayan, so ayusin natin, lagyan natin ng padding para makita lang natin ang margin top and right and left. So, sa padding, so alisin lang natin yung right and left. At pwede na tayong magdagdag ng additional sections. So, gawin natin 2 rows. Tapos, lagyan natin ng elements ulit. Heading, text, at saka images. Natin ang divider. At button. Makita natin yung button is magkaiba. So, pwede natin kopyahin.
ang styling at ilagay mismo natin yung button gamit lang ng copy paste, or pwede nating kopyahin yung styling at i-paste natin sa bagong button. So pwede nating delete yan at left align. Dagdag tayo ng padding. Ayusin ulit natin ang top and bottom. So lagyan natin ng background. So sa styling lang siya, and then pwede na tayo mamili ng background color. So pwede natin palitan ang heading color para makita ang text sa ibabaw ng ating background. So yung image, palitan natin ng nasa library. Pwede tayo mag-upload ng bagong image from our computer. So copy lang natin yung mga text. Pwede tayo mag-duplicate, or pwede rin natin i-save as global element. So pag nag-save tayo ng global element, pwede na natin gamitin ang global element paulit-ulit sa same page or sa ibang page. Makikita nyo dito, iba na yung kulay niya at nandito na siya sa global elements. Wala na sa widgets tab. So yan, pagka din-drag and drop nila is yung settings na mismo kaparehas nung ating unang ginawa. So once na mag-change tayo dito sa button, is lahat ng global elements na yon ay mababago din. So yan. So maganda yan kung buttons natin ay pare-parehas. So isang change lang, mababago na sa lahat. So pag gusto nating unlink, yan, hindi na siya parehas global elements, so pwede na nating i-delete or hindi na mababago yung ating change doon. So lagay ulit tayo structure. Pwede tayong gumawa ng 4 rows, at sa 4 rows na yan, mag drag and drop lang tayo ng element. So try natin ang mag search tayo, lagay natin yung kailangan nating module. So image box, then dito, or icon box. So yan, may text at saka may icons. So combination siya ng icons, headings, and text. So yan, change natin yung image nito. Dito hindi pwedeng change kasi yung icons, meron lang siyang icon library. So pwede natin lang palitan ng icon. Pwede natin siyang duplicate natin gamit ng copy and paste. So pwede rin natin i-duplicate yung whole rows. So nandiyan na kaagad yung ating duplicate. So pwede natin din i-copy ang settings ng buong container. So copy natin ang settings nung sa taas at i-paste natin ang styling. So makakopy niya yung background. So pwede natin palitan gamit ang dropper at gamit ang click. So palitan natin ang text colors para makita ulit yung kanyang text over the blue background. Ang color, body text color. So pwede natin copy and paste ulit sa ating mga kaparehas na modules. So mabilis na editing lang. Ayan, ang kagandahan sa Elementor ay drag and drop lang. Halimbawa, gusto mong maglagay ng heading, i-drag lang kung saan itong canvas area, pwede mo na agad i-edit. So yun, lahat
ng widgets ay may tatlong tab. May Content, Style, and Advanced. Huwag matakot mag-explore. Laruin mo lang ang mga widgets at tingnan kung ano ang bagay na brand mo. Mas sanay ka sa interface, mas madali kang makakagawa ng magandang layout. Yan na muna para sa Elementor Interface Tour. Don't forget to like, comment, and subscribe para updated ka sa susunod na tutorials. Salamat sa panonood. Mga ka-WordPress, happy design!